At kaugnay sa UPCAT nitong nakaraang weekend, makakapanayam natin si Jica La Peña. Dati siyang hindi pumasa sa UPCAT, pero hindi siya sumuko. At nito lang 2013, nagtapos siyang magna cum laude sa kursong Bachelor of Fine Arts sa University of the Philippines, Diliman. Magandang umaga, Jica, at congratulations! Magandang umaga po, thank you. Magna cum laude, how long, gano'ng katagal mo tinabaho itong kursong? 4 years Fine Arts. po. 4 years. 4 years, so normal. So, bata ka pa, gusto mo nang pumasok sa University of the Philippines in Diliman? Lumaki po ako sa pamilyang UP. Yung mga magulang ko po, UP din, tapos yung mga kapatid ko po. So parang naramdaman ko po na doon po ako dapat pumunta. Bata ka pa, yun na yung pangarap mo. Grade school, high school, parang wala ka na masyadong... Kasama po siya sa plano. Gusto ko po talagang mag-aral abroad. Sana po yung dream school ko po nasa London. Pero napag-isipan kong maganda din pong pumasok sa UP kasi kilala din po siya bilang isang mahusay na paaralan. Okay, tapos tradition din sa iyong pamilya. So, pagkatapos ng... Okay, so magtatapos ka ng high school senior ka, like many others who take the UPCAT. Saan mo kinuha yung exam? Sa UP Diliman po, sa Physics Institute. Naalala ko po. Alright, and then, syempre, pumasa yung mga family members mo, kapatid mo, pumasok doon. Both parents? One yes, parent? both parents. Yes. Okay, UP and then other family members. No? So, yeah. Siguro, medyo confident ka na makakapasa ka. Actually, hindi po. Kasi hindi ka rin nahirapan po ako sa UPCAT po kasi. Parang naramdaman ko na po na baka hindi po ako pumasa kasi hindi po masyadong magaling sa math. So, parang... Pero at the same time, pasanay po talaga ako na matataas po yung mga grades ko po. So parang in-expect ko rin po na kaya ko naman. Kaya po nung hindi po ako masa, na ano po talaga ako. Ano reaction mo? Masakit po siya. Kasi in-expect ko po talaga na kaya ko pong pumasa ng UPCAT. Tsaka doon din po sa pamilya ko po, parang lahat po sila nakapasok. Tapos ako po parang ako lang po yung hindi... Okay, paki-describe lang yung moment na yun. Kasi, of course, libo-libo rin yung hindi pumapasa. Katulad na nangyari sa'yo, no? So, paano mo nalaman na hindi ka pumasa? Nakita ko po sa internet. Kasama ko po yung friends ko. Nakita mo sa? Yung online announcement po. Kasi, nakalagay lang doon kung sino yung pumasa. So, hahanapin mo yung pangalan mo doon. Kaya kung, hindi naman siguro nakalista yung mga hindi pumasa. Hindi po, pero parang, masakit po yung pakiramdam na parang nakita mo na wala yung pangalan mo doon. Parang mabigat ang nawawala pa sa'yo. So, anong naging decision mo? Kasi, of course, we know now na pumasok ka pa rin sa UP. Paki-describe lang yung proseso na yon. So, of course, na-overcome mo na yung kung ano man yung naramdaman mo noon, whether it was depression or just disappointment, no? At pero nagpursige ka pa rin. Opo. Bakit? Kasi alam ko po na kaya ko po siya. Tsaka, kahit hindi ka pumasa sa UPCAT. Opo, parang iniisip ko po kasi na syempre very logical din po yung approach ko sa pag hindi pagpasa. Parang iniisip ko na yung UPCAT, may ranking system po siya, tsaka ang dami din po nag-a-apply. So parang it doesn't mean that you're not smart when you don't pass. It's just you didn't get as good a grade as everyone else when parang competition po kasi yung pagpasa po sa UPCAT. So parang doon din po parang I had faith that I could find another way. Kasi, and there was, okay. Yes. So in other words, para sa maraming hindi nakapasa, kahit hindi ka nakapasa sa UPCAT, meron palang ibang paraan. So ano yung paraan mo para makapasok sa UP? Kumuha po ako ng talent determination test. Talent determination test. UP Fine Arts. Para lang sa mga gustong pumasok sa Fine Arts, itong test na to? Actually, so halimbawa, kung magaling ka sa painting or drawing or ano pa yung mga ibang visual arts, mostly to, ano?
makakapasok ka pa rin sa UP kahit hindi ka pumasa sa UPCAT. Opo, pero certificate course lang po siya. Certificate Hindi course. po siya degree course. Nagiging degree course lang po siya pagdating ng 4th year. Kung acceptable po yung grades. So, kailangan mag-maintain po ng... Ibig sabihin, pwede ka magsumikap ng halos 4 years, hindi ka pa rin makakakuha ng degree sa UP. Well, usually You po... have to reach a certain grade level. Hindi naman po, kasi most of the people who take the certificate course are usually able to go on to the degree course as long as they're able Okay. to... In other words, Keep kung their nakasurvive ka Yeah. hanggang 4th year, which is Yeah. what happened to you, obviously, you didn't just survive, you thrived. Kasi nag-graduate ka nga ng magna cum laude in fine arts. So, it's an inspirational story, no? For many of those. Of course, hindi rin mapapangako ng UP na lahat ng kukuha ng talent determination test ay makakapasok. You really have to show extraordinary talent. For those who do have extraordinary talents, maaring kasama ka na doon, ay may alternative route Yes. to becoming a UP graduate kahit hindi pumasa sa UPCAT. So what's the next step for you? 2013, magna cum laude graduate of UP Diliman, you must have a promising future. Kumuha ka ng fine arts, ano yung binabalak mong career? Well, right now, I've accepted a job in visual merchandising. Visual merchandising. Meaning what? Para sa Oh, mga it's, graduate ng fine arts, what's that? Arranging store displays and arrangements, like it's selling using images, Visuals. like telling a story with the clothes. Something I'm very interested in doing. Okay. So yung mga display windows sa mga department stores, yun ang ginagawa ng and mga... retail outlet. Okay. Yes. Sounds very promising. Maraming salamat at congratulations ulit. Jica La Peña, dating hindi pumasa sa UPCAT pero nag-talent test at nagtapos na magna cum laude sa kursong Bachelor of Fine Arts sa University of the Philippines, Diliman.